Hello guys! So today Tagalog muna tayo. Ngayon araw meron tayong tanggap na graphics card mula sa isang customer sa Olongapo City. So tara tingnan natin. Ayan, Palit GeForce GTX 1050 Ti siya. Ah, mukha pa siyang bago. Kung titignan natin, fresh na fresh pa siya. So okay, yan. Physical inspection muna tayo. Ayun, ang kinis-kinis niya pa oh. So tingnan natin, ayan, selyado pa yung screws niya. Hindi pa siya nagagalaw. Pero dito sa bandang ito, meron na akong nakita na missing or natanggal siguro. Natanggal siguro to, itong capacitor na to sa baba. Ito, missing capacitors. Ayan. Kung makikita nyo, teka, malikot yung ating camera. So ayan, focus lang natin. Ayan, mga missing capacitors. So tingnan pa natin yung iba. Physical inspection muna tayo guys. Ayan, so after ng physical inspection, magre-resistance check naman tayo ngayon. So tingnan natin resistance nya sa 12 volts. Ang baba, shorted sa 12 volts guys. 3 ohms lang siya, hindi dapat siya ohms, kailangan kilo ohms. Ito 3.3 volts rail, 4 kilo ohms mahigit. Yan ang tama. So dito naman tayo sa kabila. Check naman natin yung core nya, kung okay yung resistance ng GPU nya. Okay, 3 ohms, pwede na. 3 ohms din, pwede na. Sa memory, 74 ohms, okay na okay, goods sa memory. Tara, buksan natin yung kabila. Ayan, kailangan din natin i-check yung resistance dito. Check natin dito sa coil na to. Siguro ito yung 1.8 volts ng GPU. So kailangan natin makuha rito is kilo ohms. Kailangan kilo ohms dito para sa GTX 1050. So ayun, kilo ohms naman. So good siya. Ngayon check ko yung mga MOSFETs nya. Yung mga MOSFETs. Okay, kilo ohms. Oops, meron tayong mababang ohms dito. Sign na bad MOSFET yun, 2.9 ohms lang. Hindi tulad nung iba, kilo ohms siya. Samantalang yung isa, 2.9 ohms. Ibig sabihin shorted yun. Ayan. Makikita nyo. Yung high side MOSFET nya, shorted. Kadalasan yan nasisira, no power. Pero guys, kapag alam nyo na nasira, halimbawa yung computer nyo ayaw nang magbukas kapag nakasaksak yung GPU, huwag nyo na siyang piliting i-open kasi lalong masisira yung GPU. So ayan, check natin yung ibang resistance. Okay naman yung ibang mga MOSFETs. Ito lang talaga ang shorted, 3.5 ohms. Ayan, kailangan nating tanggalin yung MOSFET na yan. So okay. So ayan, natanggal ko na yung MOSFETs. Okay. Ngayon kumuha lang ako ng spare dito sa kabila. So okay. Ayan, makikita nyo, kinabit ko na yung isang MOSFET. Okay. Ngayon, puntahan naman natin yung mga missing capacitors dito sa bandang likod niya. Ayan. Tignan natin sa digital microscope para mas kitang-kita natin. Ayan, yung mga missing capacitors niya. Lagyan na lang natin yan. 2,000 years later.
So ayun nga guys, after kung mapalitan yung mga missing capacitors, no display pa rin siya. Nawala na yung shorted niya, natanggal ko na, nagpa-power on na siya, pero no display issue naman siya. Ngayon upon checking, napansin ko na meron pa palang mga missing capacitors at resistors dito. Siyang importante yung mga resistors na yan. So pinalitan ko na lang siya. Pati yung isang resistor dito, nag-change value na siya. Siguro nadamay na siya sa shorting. Yan, yung iba dito mga missing capacitors at resistors din yan. Napalitan ko na rin. Itong PWM IC natin, mabuti na lang meron akong spare na mapagkukuhanan, kaya nilagay ko na rin siya. Napalitan ko na rin. Itetest na lang natin siya ulit guys. Sana mag-display na siya. Ayan. Bali, i-on na natin tong motherboard para makita na natin yung resulta. Yan, naka-on na. Ayun guys, nag-display na siya. Successful lang ating repair guys. I-burn test ko na lang siya guys para for stability. So ayan guys, sana mag-subscribe kayo sa channel ko. Salamat.